Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang babaeng taga-squatter makikipagkasundo sa isang lalaking mayaman na nadukutan ng kanyang kaibigan para hindi makulong ito. Ano ang magiging kapalit ng kasunduan niya sa mayamang lalaki upang iligtas ang kaibigan? Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang Saved by the Boss. Hindi inaasahan ni Andy na makakatanggap siya ng tawag mula kay Romel. 3 araw na itong nasa Cagayan de Oro para sa isang linggong business trip. "Kumusta na kayo riyan? Wala bang problema kay Monica?" tanong nito. "Wala namang problema rito. Behave naman si Monica," sagot niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Namimiss niya na ito. Boses pa lang nito ay iba yung sigla na ang hatid sa kanya. Mabuti na lamang at hindi siya nakikita nito, kundi ay nabisto nito ang pamumula ng kanyang mukha. Wag sana nitong mahimigan ang panginginig ng kanyang boses. "Are you sure? Baka naman pinagtatakpan mo lang siya sa akin," muling tanong nito. "Totoo ang sinasabi ko. Bakit ko naman siya pagtatakpan?" Nagkandautal siya, hindi dahil nagsisinungaling siya, kundi dahil sa kaba habang kausap niya ito. "Gusto ko lang makatiyak. Kilala ko ang kapatid ko. Siguradong sasamantalahin niya ang pagkakataon, lalo't wala ako riyan sa Maynila ngayon. Hindi siya lumalabas ng bahay. Pagkagaling sa eskwelahan ay diretsyo na kaming umuuwi," wika niya. Totoo ang kanyang sinabi. Na mga nakaraang araw ay napansin niya na medyo madaling pakisamahan si Monica. Madalang niyang makita na magkasalubong ang mga kilay nito. Paminsan-minsan ay naiinis pa rin ito sa kanya, pero hindi katulad ng dati na lagi itong nakasigaw. Kapag kinakausap niya ito ay sumasagot ito kahit tipid lang. Ang mahalaga ay mahinahon na itong magsalita kapag kinakausap niya. Isang magandang senyales iyon. "Are you still there, Andrea? Ha? May sinasabi ka ba?" Gulat na tanong niya nang muli niyang marinig ang tinig ni Romel sa kabilang linya. "Ang sabi ko, mabuti naman kung ganun. And Andrea," bigla itong natahimik sa kabilang linya. Ang akala nga niya ay binabana nito ang telepono kung hindi lang niya naririnig ang pagbuntong hininga nito. "Romel," tanong niya. "Sige na, may meeting pa ako," biglang paalam nito. "Wait, hindi mo ba kakausapin si Monica?" "Hindi na, bahala ka riyan, bye." Pagkasabi niyon ay nawala na ito sa linya. Ibinalik niya ang auditibo sa katangan niyon. Tinitigan niya iyon na para bang nakikita niya roon ang mukha ni Romel. Parang may gusto itong sabihin kanina. Nag-atubili lang ito at hindi niya alam kung bakit. "Romel," anas niya. Napaisip uli siya. Bakit siya ang kinakausap nito? Wala naman siyang kinalaman sa pamilya nito bukod sa isang napakababaw na hamon nito. Oo, napakababaw niyon dahil kung tutuusin ay hindi naman ganong kalaki ang suliranin nito sa kapatid. Naguguluhan pa rin siya sa hinihinging kondisyon nito kapalit ng kalayaan ng kaibigan. Naalala niya ang sinabi nito, "Isa akong negosyante. Hindi ako nagbibigay ng pabor na walang kapalit." Iyon lang marahil talaga ang totoong dahilan kung bakit siya nasa bahay nito ngayon. Hindi nito basta pakawawalan ang kanyang kaibigan nang wala itong makukuhang kapalit. At hindi nito kailangan ng pera na magmumula sa isang dukha na katulad niya. Kaya iyon na lamang ang naisip nitong ipagawa sa kanya. Kung lilimiin niya ang lahat ay hindi naman talaga ito ganong kasama. O baka binibigyan lang ng katwiran ng kanyang puso ang ginagawa nito. Pero bakit ako ang hinahanap niya para kausapin? Hindi ba dapat ay si Monica dahil ito ang kapatid niya? Hindi pa rin niya maalis ang pagtataka.
Lalo tuloy nagulo ang kanyang isip. Ano ka ba, Andy? Natural na ikaw ang kausapin niya dahil sa iyo niya ipinagkatiwala ang kapatid niya. Tigilan mo ang pag-iilusyon, mariin namang saway ng kanyang isip. Tama, iyon lang ang dahilan at wala ng iba pa. Huminga siya ng malalim para alisin ang excitement na nararamdaman niya sa pagtawag ni Romel. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Gusto muna niyang lumanghap ng hangin sa labas ng mansyon. Palabas na siya ng pinto nang matanaw niya si Monica na lumabas naman mula sa kabilang pasilyo. Natitiyak niyang nanggaling ito sa entertainment room. Doon lang naman ito madalas tumambay kapag nasa mansyon. Tinawag niya ito pero patuloy lamang ito sa paglakad ni hindi ito lumingon sa gawin niya. Marahil ay hindi siya nito narinig. Siguro ay pupunta ito sa dining room. Nagkibit-balikat na lamang siya at pinagpatuloy ang paglabas. Pero natigilan uli siya. May dalang paper bag si Monica. Ano naman kaya ang gagawin nito sa dining room at may dala pang paper bag? Bumalik siya sa loob ng bahay at sinundan niya ito. Baka kasi may maisip na naman itong gawin na kalokohan. Nagpalingalinga siya nang makarating sa dining room. Nasaan iyon? Napatingin siya sa mahabang mesa. Walang bakas na may kumain doon. Ilang minuto lang ang pagitan ng pagtungo nila ni Monica doon, kaya imposibleng nakalabas na uli ito. Napapailing na tumalikod na siya para lumabas. Bigla siyang napahinto sa paghakbang nang may marinig siyang ingay. Napalingon siya sa pinto ng dirty kitchen. Sigurado siya na doon nagmumula ang ingay na sanhi ng isang bagay na bumagsak. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at maingat na itinulak iyon. Mula sa maliit na siwang ay sinilip niya ang loob ng kusina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Monica. Nakatalikod ito mula sa kanya. Lumipat ang tingin niya sa mga dilatan na nakapatong sa counter. Isa-isa nitong isinilid ang mga iyon sa paper bag. Siguro ang isa sa mga dilatang iyon ang narinig niyang bumagsak kanina. Kung ganon, ito ang kumukuha sa mga stock ng pagkain at hindi ang mga kawaksi gaya ng akala ni Manang Nieves. Ano ang ginagawa ni Monica sa mga pagkaing iyon? Imposibleng ipinagbibili nito ang mga iyon dahil siguradong may sarili itong pera bukod pa sa ibinibigay rito ng kuya nito. Takang-taka siya sa nakita. Nang makita niyang patapos na ito sa ginagawa, ay mabilis siyang umalis. Mahirap na. Baka makita siya nito, nagtago siya sa isang sulok malapit sa entrada ng dining room. Hindi nagtagal ay nakita niya itong lumabas. Maingat na bitbit nito ang may kabigatan ng paper bag. Mabilis ang bawat hakbang nito. Sinundan niya ito. Nang lumabas ito ng main door ay kumubli siya sa tabi ng bintana at hinawi niya ang kortinang tumatabing doon. Sumilip siya roon. Pasakay na si Monica sa Honda Civic. Bakit kaya iyon ang napili nitong gamitin? Iyon ang pinakamura at pinakalumang sasakyan ng mga Cortez. Lalong nadagdagan ang kanyang pagtataka. Walang mag-iisip na kapatid ng isang milyonaryo ang sakay ng Honda Civic na iyon. Ilang sandali pa at pinaandar na ni Monica ang makina niyon. Saan kaya ito pupunta? Kumilos siya ng mabilis, lumabas siya ng pinto. Mang Arnel! Malakas na tawag niya rito nang matanaw niya ito sa di kalayuan. Mabilis namang itong lumapit sa kanya. Bakit Andy? Tanong nito. Samahan po ninyo ako, sundan natin si Monica. Nauna na siyang lumapit sa sasakyan na nasa driveway. Kahit hindi niya tiyak kung ano ang gagamitin doon ni Mang Arnel. Natakasan ka na naman ba ng alaga mo? Napapanginti ito sa kanya habang binubuksan nito ang pinto ng sasakyan na nasa unahan. Bugatti Veyron ang pangalan ng sasakyang ito. Ito ang pinakmabilis sa lahat ng mga sasakyan ni Sir. Mas madali tayong makakaagapay kay Senyorita Monica pag ito ang ginamit natin, paliwanag nito. Pinasadahan niya ng humahangang tingin ang kotse. Hindi kaya magalit sa atin si Romel kapag ginamit natin ito? Nag-aalalang tanong niya. Bahala na si Batman.
Pabirong sagot nito, sakay na. Pagkasabi niyon ay lumigid ito sa kabila at saka sumakay sa driver's seat. Sumakay na rin siya sa passenger seat. Naramdaman agad niya ang komportableng pakiramdam pagkaupo pa lang niya sa upuan ng mamahaling sasakyan na iyon. Bahala na si Batman. Natatawang ginaya niya ang sinabi nito. Pinaandar na nito ang sasakyan. Bumusina ito ng sunod-sunod para ipaalam sa nakatalagang gwardya na pagbuksan sila nito ng gate. Philippines General Hospital. Nagtatakang sabi ni Andy habang nakatingin siya sa pampublikong ospital na nasa harap niya. Mula sa di kalayuan ay natanaw niyang ipinarada ni Monica sa parking lot ang Honda Civic nito. Bakit dito pumunta si Senyorita? Tanong naman ni Mang Arnel. Sinulyapan niya ito at muli ring ibinalik ang tingin kay Monica. Kasalukuyan na nitong inilalabas ang paper bag. Hindi ko rin po alam. Umuwi na po kayo, Mang Arnel. Ako na po ang bahala rito. Wika niya habang hindi hinihiwalay ng tingin si Monica. Paano ka? Okay lang po ako rito, Mang Arnel. Sabay na lang po kaming uuwi ni Monica. Binuksan niya na ang pinto sa tabi niya at saka siya bumaba ng sasakyan. Mag-ingat po kayo, sabi pa niya rito. Ikaw rin, nginitaan siya nito. Tumangulang siya. Pinaandar na uli nito ang sasakyan. Nang lumingon uli siya kay Monica, ay napansin niya ang isang family van na luminto sa tabi ng kotse nito. Lumapit pa siya pero tiniyak niya na hindi siya makikita nito. Bumaba ang mga sakay sa van. 7 ang mga ito kabilang na ang driver. 5 lalaki sa grupong iyon. Halos magkakasing edad ang mga ito. Masayang binati ng mga ito si Monica. Nakita pa niya nang kunin ng isang lalaki ang paper bag. Napakakunot noo siya. Parang namumukha niya ang mga lalaking iyon. Nag-isip siya. Sila nga, bulalas niya sa isip. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mga 5 lalaking iyon ay ang miyembro ng Wild Heart Band na tumutugtog sa Baywalk. At ang 2 babaeng iyon ay mga kaibigan ni Monica na kasama nila noon. Hindi agad niya nakilala ang mga ito dahil ibang-iba ang ayos ng mga ito ngayon. Mga mukhang tunay na college student ang mga ito at hindi rakista. Kung ganon ay talagang magkakilala ang mga ito. Sinasabi na nga ba niya, tama ang sampantahan niya noon. Pero ano ang ginagawa ng mga ito sa PGH? Nakita niyang may inilabas na 2 kahon ang mga lalaki. Dumiretso siya ng tayo nang matanaw niya ang isang doktor na nakangiting lumapit sa mga ito. Mula sa kanyang kinatatayuan ay natitiyak niya na matagal na rin kakilala ng mga ito ang doktor dahil sa nakikita niyang reaksyon sa mga mukha ng mga ito. Pagkalipas pa lang ng ilang sandali ay may dumating ng tao para buhatin ang mga dala ng mga ito papasok sa loob ng ospital. Unti-unti nang may nabubuong hinala sa kanya. Nang makita niyang lumulan na ang grupo sa van at pinaandar na iyon, palayo ng driver ay mabilis siyang lumapit kay Monica. Malayo na ang van pero nakatanaw pa rin ito sa turang sasakyan. Hi! Bati niya rito at saka niya itong nginitian. Umawang ang mga labi nito nang makita siya. Pinigil niya ang kanyang sarili na humagalpak ng tawa. Para kasing nakakita ito ng sawa at hindi magawang kumilos sa kinatatayuan. Ngayon ka lang ba nakakita ng maganda? Biro niya rito. Pinitik pa niya ang mga daliri sa harap nito. Kumarap naman ito at saka lumapit sa kanya. What are you doing here? Kanina ka pa ba rito? Sinundan mo ba talaga ako? Sunod-sunod na tanong nito, halatang taranta ito pagkakita sa kanya. Relax ka lang. Wala namang masama sa ginagawa mo ah. Dapat nga ay maging proud ka pa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumabi ka riyan at uuwi na ako. Pagmamaang-maangang pa nito. Sasabay ako sa'yo. Hindi niya na ito hinintay na makasagot. Lumigid siya sa passenger seat ng kotse at binuksan ang pinto niyon. Kampanting umupo siya sa tabi nito. Sumakay na rin ito at pumwesto sa driver's seat. Halatang naiinis ito pero nagpipigil lang. Kailan ka pa na-involved sa mga charity works? Tanong niya.
Naudlot ang akmang pagpasok nito ng susi sa ignition. Gulat na nilingon siya nito. Wala ka nang pakialam doon, naiinis na sabi nito. Maganda ang intensyon mo, pero bakit kailangan mo pang ilihim ang pagkuha mo ng mga pagkain sa bahay niyo? Patuloy na sabi niya na hindi pinansin ang sinabi nito. Nag-iwas ito ng tingin at parang napapagod na sumandal sa upuan nito. Please, don't tell them, lalo na kay kuya. Pakiusap nito na nakatingin sa harap ng sasakyan nito. Nagulat siya sa narinig. Noon lang ito nakiusap sa kanya. Ang alin? Ang pagtulong na ginagawa mo o ang pagkawala ng mga pagkain sa bahay? Pagpamaang-maangan pa niya. Pareho, mahinang sagot nito. Hindi sumusulyap sa kanya. Pero bakit? Nahihiya ka ba sa ginagawa mo? Sumalyap rin ito sa kanya at saka pilit na ngumiti. Magagalit si kuya kapag nalaman niya. Nahimigan niya ang pait sa tinig nito. Huminga ito ng malalim at saka umupo ng ayos. Hindi niya magugustuhan ang ginagawa ko. Malungkot na sabi nito. Wala namang masama sa ginagawa mo. Nakakatulong ka pa nga sa ibang tao. Dapat nga ay ipagmalaki ka ng kuya mo. Kahit kailan hindi siya natuwa sa ginagawa ko. Napakataas niyang tao para maunawaan niya ang kalagayan ng ibang tao. Ang negosyo lang niya ang tanging mahalaga sa kanya at kung paano ito pauunlarin. Hindi siya tumutulong ng walang kapalit. May himig ng hinampo sa boses nito. Gusto sana niyang kontrahin ang sinasabi nito. Pero nang maalala niya kung bakit siya nasa mansyon ng mga ito, ay itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Alam ko rin na may mas malalim na dahilan kaya ka narito, at iyon ay para bantayan ako. Muling sabi nito, hindi ko pa rin maunawaan kung bakit patugo mong ipinupuslit ang mga dilata. Siguradong kaya mong bumili noon gamit ang sarili mong pera. Wika niya. Bilang pag-iwas, ayaw niyang magtaksil sa usapan nila ni Romel. Dapat ay narito pa rin ang kanyang loyalty dahil silang dalawa ang may kasunduan. Bukod sa allowance ko na hindi ganong kalaki, ang anumang gagastusin ko gamit ang pera niya ay kailangan ng resibo. Hindi siya umimik. Hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Ganun ba talaga ang ugali ni Romel? Mauunawaan niya kung ginagawa nito iyon sa ibang tao. Pero kapatid nito ang pinag-uusapan. Don't get me wrong, Andy. Alam kong mahal ako ni kuya. Ganun lang siguro talaga siya. Nadala niya hanggang bahay ang ugali niya sa trabaho. Hindi siya makahagilap ng sasabihin. Kahit siguro si Romel ay hindi maniniwala na nakikipag-usap sa kanya ng puso sa puso si Monica. Na naroroon ito sa kanyang tabi at unti-unti nitong binubuksan sa kanya ang damdamin nito. Alam kong alam mo na rin ang tungkol kay Munet. Napansin niya ang pagrehistro ng galit sa mga mata nito. Pero agad ding naglaho iyon. Marahil ay gusto lang akong lumaking maayos ni kuya. Pero hindi niya namamalayan na ayoko sa paraan niya. Hindi niya mapipigil ang pagnanais ko na tumulong sa mga cancer patient ng ospital na ito. Matatag na sabi nito. Iyong mga kasama mo kanina, hindi ba sila rin yung banda na pinanonood natin sa Baywalk? Tanong niya. May hinala na rin siya kung ano ang relasyon nito sa bandang iyon. Original member ako ng bandang iyon. Ako ang dating vocalist nila, pag-amin nito. Pag-aari ng isang kabarkada ang bar na iyon. Napupunta sa mga charitable namin ang mga kinikita namin sa pagtugtog doon. Monica, hindi niya itinago ang paghanga rito. Now she knew that Tigress had a woman's heart. Hiniram niya ang katagang iyon sa isang tula na nabasa niya. Kaya pala Wild Heart ang pangalan ng banda nito. Bihira lang makakita ng mga taong mayaman pero may malaking puso para sa ibang tao. Napakapalad ng sinumang makakatagpo rito. Wild Heart, bigla niyang naisip ang mailap na leon. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Do you love him, don't you? Maang na napatingin siya rito. Nanunukso ang ngiti nito. Ano ba ang sinasabi mo? Binabantayan lang kita dahil iyon ang trabaho ko at binabayaran niya ako dahil doon.
Mabilis na pagtatama niya sa maling akala nito. I like you for him. Nararamdaman ko na hindi ka katulad ng ibang mga babae na napapaugnay sa kanya. Iyong mga babae na pera lang ang habol sa kanya. Alam ko ring magagawa mong gamutin ang sugat sa pagkatao niya dahil sa ginawa ni Mama, tulad ng ginawa mo sa akin. Seryoso nang sabi nito na hindi pinansin ang kanyang sinabi. Monica, hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Napatitig na lamang siya rito.